Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Justine. Ngayong araw na ito ay aking tatalakayin ang paksang panitikan sa rehiyon bilang 11. At maya-maya lamang ay aking naman tatalakayin ang panitikan sa rehiyon bilang 12. Ngunit bago ako magsimula, maaari ko bang mahingi ang inyong pakikinig at atensyon habang ako'y nagtatalakay? Salamat kung ganoon. Ano nga ba ang mayroon sa rehiyon bilang 11? Upang lubos ninyong maunawaan ang rehiyong ito, inaasahan ko ang inyong pakikinig at pagsubaybay habang ako ay nagtatalakay. Ang rehiyon bilang 11. Ito ay dating tinatawag na Timog Mindanao. Ito ay binubuo ng mga lalawigang Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, at Compostela Valley. Ang lungsod ng Davao ang ika-4 sa pinakaligtas na lugar sa buong mundo at lugar kung saan magandang manirahan at magtrabaho. Ang ilan sa mga larawang aking ipapakita ay ang pangunahing pananim at hanap buhay sa rehiyong ito. Pagsasaka, pangingisda, at pagtutroso ang kanilang ikinabubuhay. Kilala rin sa pangunahing pananim kagaya ng palay, niyog, abaka, kape, tubo, saging, at mga suha. Kilala rin ang rehiyong ito sa pangunahing pinagkukunan ng yamang mineral kagaya ng ginto at marmol. Ilan sa mga naging kilalang manunulat sa rehiyong ito ay sina Pepito de Parine, Aida Farol, at Josephine Dichoso. Sila ang kilala o naging tanyag na manunulat sa rehiyon bilang 11. At ngayon naman ay ating pag-uusapan ang mga katangi-tanging panitikan sa rehiyong ito. Ang kwentong bayan. Ang isa sa halimbawa ng kwentong bayan na may pinamagatan si Pilandok at ang Batingaw. Upang lubos ninyong maunawaan ng kwentong ito, ay may inihanda akong video presentasyon at narito ako sa inyong harapan upang isalaysay ito. Si Pilandok at ang Batingaw. Minsay iniwan ni Pilandok ang kanyang mga magulang upang maghanap ng pagkain. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa pagod niya ay hindi na niya may galaw ang kanyang mga paa. Ipinasya ni Pilandok na magpahinga sa ilalim ng isang puno na may bahay pukyutan. Ipinilid niya ang isa niyang mata. Dilag noon dumaan si Somoson sa anuman na nakasakay sa isang magandang kabayo. Marami siyang dalang bagay-bagay na nakuha niya sa mga bayang dinalaw niya. Nang makita niya si Pilandok na nakaupo sa ilalim ng puno, tinanong ni Somoson sa anuman, "Anong ginagawa mo sa ilalim ng puno iyan?" "Binabantayan ko ang manat-manang gamit ng sultan." Tanong ni Somoson sa anuman, "Anong uri ng manat-manang gamit iyang binabantayan mo?" "Isang maharlikang batinaw," sagot ni Pilandok. "Maaari ko bang patulugin?" Tanong ni Somoson sa anuman. Hindi, sagot ni Pilandok. "Parang pinatay mo na rin ako. Ang mga mag-anak lamang ng sultan ang maaaring magpatunog ng batinaw na ito." "Ako'y maharlika," sabi ni Somoson sa anuman kay Pilandok. "Ako ang anak ng sultan sa Agama niyo. Kung pababayaan mo patulugin ko ang batinaw ay bibigyan kita ng isang sakong ginto." "Sige," sabi ni Somoson sa anuman. Ibinigay niya kay Pilandok ang sako ng ginto at nagtatakbo si Pilandok ng paalis. Nang nakita ni Somoson sa anuman na wala na si Pilandok, kumuha siya ng kapirasong kahoy at inhampas niya ang bahay pukyutan ng napakalakas. Nabiyak ang bahay pukyutan. Naglabasan ng mga pukyutan at sinugod si Somoson sa anuman. Pinagkakagat nila si Somoson sa anuman hanggang mawalan ito ng malay. At saka lamang sila iniwan ng mga pukyutan. Sa kabutihang palad, ay may dumating na mga mandirigma at dinala siya sa sultan. 1 linggong ginagawa si Somoson sa anuman. At dito na nagtatapos ang kwentong pinamagatan, si Pilandok at ang Batingaw. Narito naman ang ilan sa halimbawa ng salawikain sa rehiyong ito. Ano'y man po karabaw na upat, tukubong di pakahidjas. Sa wikang Filipino, kung ang kalabaw na 4 ang paa ay nagkakamali pa, paano ng tao? Ang ikalawang halimbawa.
Bisan bato no bantilis maiduon panahon sunuog kahilis gihapon. Sa wikang Filipino, ang bato kahit gaano katigas matitipag kapag nababad sa tubig. Ang huling halimbawa, tubuhi, amod, tu, ato idyog basta maguong unkunan o kaulit. Sa wikang Filipino, ang babae ay tulad ng itlog. Kapag nabasag na, hindi na mabubuo pa. Isa ito sa pinagkakatuwaan ng mga bata ngayon, ang bugtong. Upang lubos ninyong maunawaan kung ano ang bugtong, narito ang ilan sa halimbawa ng bugtong sa rehiyon bilang 11. Tuong san tutukanon ko, tagdi na dadalaga ay matigam mana isang kasigulman. Ang sagot, liguan. Sa wikang Filipino, hulaan mo ito, maliit pang bata, nananahina sa dilim. Ang sagot ay honeybee. Ito pa ang ikalawang halimbawa. Yakatalipagpag yang manggod, wayang magulang. Sagot, pana. Sa wikang Filipino, ang bata ay nakalilipad, nagbubuntong hininga na lang ang matanda. Sagot, pana at busog. Tagadi ako, tagadi ako. Sagot, siki. Hintayin mo ako. Sagot, paa. Ito naman yung sa wikang Filipino. Sana'y naunawaan ninyo ang mga halimbawa ng bugtong dito sa rehiyong ito. Ilan lamang ito sa mga katangi-tanging panitikan sa rehiyong ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa rehiyon bilang 12. Ang rehiyon bilang 12. Ang mga tibuli na kilala rin sa tawag na tibuli o tagabili ay kabilang sa mga katutubong tao ng rehiyong ito. Ang kanilang mga tradisyonal na lupain ay matatagpuan sa kabundukan ng mga munisipalidad ng Surala, Kiamba, Polomolok at Tibuli. Maraming wika ang gamit ng mga taga-Timog Cotabato. Marunong sila ng Hiligaynon, Filipino, Cebuano at Ingles. Ingles at Pilipino na karaniwang tawag ng mga tao ay Tagalog. Ang wikang ginagamit sa mga opisyal na transaksyon sa lalawigan. Ang mga lalawigang bumubuo sa rehiyong ito ay Lanao del Norte, Sultan Kudarat at Hilagang Cotabato. At sino nga ba ang mga kilalang manunulat sa rehiyong ito? Si Jaime Anlim, Cristina Ortega, at Eulogio Dua. Sila ang naging tanyag na manunulat sa rehiyon bilang 12. Ang ilan sa mga larawang aking ipapakita ay ang pangunahing produkto at hanap buhay sa rehiyong ito. Pangingisda, pagsasaka, pangangaso, at paghahabi ng dalang abaka ang kanilang ikinabubuhay. Kilala rin sa pangunahing produkto kagaya ng abaka, palay, mais, at pinya. Ngayon ay atin namang pag-usapan ng ilan sa mga katanging-tanging panitikan sa rehiyon bilang 12. Ang epiko. Ang isa sa mga alam natin na halimbawa ng epiko ay ang Indarapatra at Sulaiman. Tungkol saan nga ba ito? Kasaysayan ito ni Indarapatra, emperador ng Imperyong Mantapuli at itinuturing na pinakadakila sa mga haring kanluran. Kilala si Indarapatra bilang isang mabait, marunong at matapang na hari. Napaputok ni Indarapatra ang bulkang Mud Matumtum sa pamamagitan ng mga sibat. Upang lubos ninyong maunawaan ang epikong ito, narito isang video presentasyon. Indarapatra at Sulaiman, isinatula ni Bartolome del Valle. Nang unang panahon, ayon sa alamat ng Pulong Mindanao, ay wala ni kahit munting kapatagan, pawang kabundukan. Ang tinatahan ng maraming taong tuoy namumuhay. Maligaya sila sapagkat sagana sa likas na yaman. Subalit ang lagim ay biglang dumating sa kanilang bundok na dati payapa.
4 na halimaw ang duoy nanalot. Unay si Kurita na maraming paa at ganid na hayop, sapagkat sa pagkain kahit 5 tao'y kanyang nauubos. Ang bundok matutom ay tinirhan naman ng isang halimaw na may mukhang tao na nakakatakot kung ito'y mamasdan. Ang sino mang tao na kanyang mahuli agad nilalabang at ang laman nito ay kanyang kinakain na walang anuman. Ang ikatlo'y sipa na ibong malaki. Pag ito'y lumipad, ang bundok na bita na patidilim niyong kanyang pakpak. Ang lahat ng tao'y sa kuweba tumahan upang makaligtas sa salot na itong may matang malinaw at kukung matalas. Ang bundok kurayang pinananahan ng maraming tao ay pinapalagim ng isa pang ibong may 7 ulo. Walang makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko pagkat maaaring kanyang natatanaw ang lahat ng dako. Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng Pulong Mindanao ay nagdulot ng lungkot sa maraming bayan at mga kaharian. Si Indrapatra na haring mabait, dakil at marangal ay agad nag-utos sa kanyang kapatid na prinsipeng mahal. Prinsipe Sulaiman, ako'y sumasamo na iyong iligtas ang maraming taong nangangailangan ng tulot mo't habag. O mahal na hari na aking kapatid, ngayon di lilipad at maghihiganti sa mga halimaw ang talim ng tabak. Binigyan ng isang singsing at isang espada ang kanyang kapatid upang sandatahin sa pakikibaka at kanyang sinabit sa munting bintana ang isang halaman at saka nagsulit. Ang halamang ito ay siyang magsasabi ng iyong nasapit. Nang siya'y dumating sa tuktok ng bundok na pinaghaharian, nitong si Kurita, siya ay nagmasid at kanyang natunghan. Ang maraming nayong walang kahit isang taong tumatahan. Ikaw'y magbabayad, mabangis na hayop, yaong kanyang wika. Di pa nagtatagal ang kanyang sinasabi, nagimbal ang bundok. At biglang lumabas itong si Kuritang sa puso'y may puot. Sila ay nagbaka at hindi tumigil hanggat malagot. Ang tangang hininga ninyong si Kuritang sa lupa ay salot. Tumatag ang puso nitong si Sulaiman sa kanyang tagumpay, kaya't sa matutom, hinanap naman ay si Tarabusaw. Sa tuktok ng bundok ay kanyang namalas ang nakahahambal na mga tanawin, ngayon din lumabas ng ikay mamatay. Noon din nahawi ang maraming puno sa gilid ng bundok, at ilang saglit pa'y nagkaharap na silang puso'y nagpupuyos. Yaong si Sulaiman may hawak na tabak na pinag-uulos, ang kay Tarabusaw na sandata na may sangang panghambalos. At sa paghahamok ng dalawang iyong balita sa tapang, ang ganid na hayop sa malaking pagod ay napahandusay. Ang takdang oras mo ngayon dumating na, sigaw ni Sulaiman, at saka sinaksak ng kanyang sandata ang tusong halimaw. Noon din nilipad niyong si Sulaiman ang bundok ng bita. Siya ay nanlumo pagkat ang tahanan sa tao ay ulila. Ilang sandal pa'y biglang nagdilim gayong maaga pa, at kanyang natantong ang kalabang ibon ay dumating na. Siya ay lumundag at kanyang tinaga ang pakpak ng ibon. Datapwat siya rin ang sinamang palad na bagsakan niyon. Sa bigat ng pakpak, ang katawan niya ay sa lupa bumaon. Kaya't si Sulaiman noon ay nalibing na walang kabaong. Ang kasawiang ito ay agad na batid ng mahal na hari, pagkat ang halaman noon din nalantat sa ngay ng abali. Siya ay patay na, ang sigaw ng kanyang namumutlang labi. Ang kamatayan mo'y ipaghihiganti, buhay may masawi. Nang siya'y dumating sa bundok ng bita ay kanyang kinuha. Ang pakpak ng ibon, ang katawang pipi ay kanyang namalas. Nahabag sa kanya ang kanyang bathala. Biglang nagliwanag at ilang sandali pa ay nakita niya ang tubig na lunas. Kanyang ibinuhos ang tubig na yaon sa lugaming bangkay. At laking himala, ang kanyang kapatid ay dagling nabuhay. Sila ay nagyakap sa gitna ng galak at ng katuwaan. Saka pinauwi itong si Sulaiman sa sariling bayan. Sa bundok kurayan na kanyang sinapit ay agad hinanap. Ang ibong sa tao ay nagbibigay lagim at nagpapahirap. Dumating ang ibong kay laki ng ulo at ng kukung matalas. Subalit ang kalis ni Indrapatra ay nagwagi sa wakas. Sa kanyang tagumpay may isang diwatang bumating magalang. Salamat sa iyo butihing bayani na ubod ng tapang. Kaming mga labi ng ibong gahamay ngayoy mabubuhay. At kanyang namalas ang maraming taong nooy nagdiriwang. Nabihag ang puso ng mahal na hari sa ganda ng mutya. Kaya sa naroon ay kanyang hiniling na lakip ang sumpa na sila'y ikasal. Noon di binuklod ng isang adhika ang kanilang puso. Mabuhay ang hari, ang sigaw ng madla.
Ang tubig ng dagat ay tila hinigop sa kailaliman at muling lumitaw ang lawak ng lupang Pawang Kapatagan. Si Indrapatra ay hindi na bumalik sa sariling bayan at dito naghari sa mayamang lupa ng Pulong Mindanao. Ang isa pa sa halimbawa ng panitikan ay ang awiting bayan. Kung mayroon sa rehiyon natin, syempre hindi din mawawalan ang rehiyon bilang 12. Ang isa sa halimbawa ng kanilang awiting bayan ay may pinamagatang Ida-Ida Awata. Ito ay mga awiting pambata na may tiyak na kahalagahan sa panitikan ng mga Maranao. Ito ay maikli lamang, subalit magaganda at kinakanta ng mga bata ng sabay-sabay. Ito ay nagdudulot ng lubos na kasiyahan at sigla sa mga batang umaawit nito. Narito at inyong panoodin kung ano ang awiting ito. Ngayon ay natapos na rin ang aking pagtatalakay. Sana'y mayroon kayong naunawaan at nagkaroon kayo ng ideya tungkol sa rehiyon bilang 11 at rehiyon bilang 12. Kung mayroon kayong mga katanungan ay maaari nyo lamang ikomento at aking bibigyang kasagutan. Hanggang sa muli, paalam!